Lahat ng viewers ng Rochelle Antig vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toitso, ingat. Muli po sa akin po mga nanay at tatay. At syempre kasama na po natin ang ating magiging boses sa Kongreso. Palakpakan po natin Congressman Joel J.T.V. Villanueva. Muli mga nanay at tatay ko, miss niyo na po ba si Yorme? Para manghina naman, miss niyo na po ba si Yorme? Wow naman po, alam niyo po mga nanay at tatay ko, marinig lamang po ni Yorme ang inyo pong palapakan, ang inyo pong sigawan at iyawan. Malamang sa malamang na hindi po magdadalawang isip si Yorme na kayo po ay akapin isa-isa. Bakit? Yan po kasi ay ang tanda ng kanyang pasasalamat sa inyo pong ginawang tulong, suporta at pagmamahal. Lalo digit po ay ipinagkaloob niyo po kay Yorme ang inyo pong sagradong boto. Kaya naman po naging alkalde ng lungsod ng Maynila si Yorme Isko Moreno Domagoso. Kaya palakpakan niyo naman po ang inyo pong mga sarili. At bilang ganti, ang ginawa po ni Yorme sa kasaysayan po ng lungsod ng Maynila, ang aking mga nanay at tatay po ang kauna-unahang nakatikim ng inyong pong mga senior allowance. Tama po ba? At lalatigid na ang pinaka-namiss po ninyo at sure na sure ako ay yan pong insure na hawak nyo ngayon. Kanina po, pagpasok po ng isang nanay, ang sabi sa akin, "Anak, bakit ang liit?" Ang sabi ko naman po, kaya po maliit yan kasi yan po ay patikim pa lamang po ni Yorme sa inyo. Ilang buwan na lang, ilang araw na lang, sa tulong po ng aking mga nanay at tatay, magiging ama ng lungsod ng Maynila si Yorme Isko Moreno Domagoso. Kaya po ang bote na hawak nyo ngayon, yan ay magiging lana na sa tamang panahon. At upang ipaalala po sa bawat isa ang lahat po ng mga ginawa ni Yorme sa lungsod ng Maynila, mga pangarap na talaga namang nagkaroon ng katuparan at nag-angat ng kabuhayan natin bawat milenyo. Ibibigay ko po sa inyo upang ipaalala ang lahat ang ating pong minahal bilang konsehal ng Distrito 4, palakpakan po natin Councilor Attorney Wardy Quinto. Magandang hapon po, mga minamahal natin nanay at tatay, lolo at lola ng barangay 431 hanggang barangay 437, zona 44. Kabilala ko namin, release na mo nag-iiway sa atin. Hindi ko ba? Karabag yun. Maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo ngayong hapon upang pakinggan in person ang masasabihin. Halagang sasabihin ang ating mahal na ama ng lungsod ng Maynila, mamaya-maya konti, at yung mga kandidato ng Yorme's Choice. Pero bago na, nais ko pong ipagbigay lang sa inyo, Diwal, tapos na akong kain ng advocacy. Ang inyong lingkod po na si Tony Wardy ay hindi na ako nag-hain ng kanyang kandidatura sa kahit anumang posisyon dito sa darating na eleksyon sa Mayo. Sapagkat ang magpapatuloy po ng paglilingkuran sa hanay ng pamilya Quintos po, walang iba yung kundi yung tinulungan nyo na anak kong panganay. Kung siya nyo na, kung bibigyan yung pagkakataon, makaulit, magsisecond term. Huwag nyo sana ito pabayaan. Biling ko sa inyo. Si Consial Attorney Lady Quintos po. Salamat po sa mga kaway na yan. Pero ako na naman yung patuloy na ibibigay ng ibig sa bisyo legal. At yung mga kasamahan po sa Yorme's Choice. Mamaya mag-iuling niyo. Isa-isa. At higit sa lahat, si Yorme Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor Jean Atienza. Ako po ay naatasan ng ating mahal na alkalde upang magbalikan ako sa mga programa, proyekto, at mga naging accomplishments niya bilang ama ng lungsod ng Maynila sa loob ng 3 taon. Simulan natin sa kaparalan, pampubliko.
Almario, Manila Silence. Apat yan, eh? Albert at saka Monsay. Lahat ho yan, puro state of the art. Lahat ho yan, puro air conditioned classrooms. Lahat ho yan, pangarap kasi ni Orly. Hindi ho ba, nung araw, lagi niyang sinasabi, laki sa hirap, dating basurero, sidecar boy. Yung pinagdaanan niya, ayaw nang niyang maranasan ng mga anak, mahal natin sa buhay. Kaya, inuna niya ang mga bata Maynila. Mga pampublikong paaralan na pwede natin isabay sa mga pampribadong paaralan. Lalo-lalo na po yung Albert, sarili natin. May mga elevator, escalator, auditorium, canteen, gym, play area. Anong sabi ko ni Ateneo at dinasal? Kala ba nila sila lang may mga open soccer team? Meron din tayo niyan sa Albert. Nasa na yun? Atras tayo sa... Ayan o. Lahat po yan. Tapos na po yan. Pinakikinabangan na po ng mga bata Maynila. Except yung Ramon Magsaysay. Pagkapos pa lang ata. Sasampalok din po yan. Yan ho mukha ng gusali pagkatapos. Mga resibo ho ni Ortiz po yan. Hindi lang po natin maintindihan kung kailan masisimulan pasukan ng mga bata. Next, ito po Manila COVID Hospital. Panahon ng pandemya. Naalala nyo? Sa isang capital report ni Yorme, sinabi na sa atin, mga bata Maynila, hindi kayo magalala, sa loob ng 2 buwan o 60 days, magtatayo tayo ng isang COVID hospital. Tuloy na. In 52 days, nagkaroon sa Quirino Grandstand, 344 bed capacity. Lahat ng mga apekto ng COVID, ang gagawin na lang nila dyan, kumain na, anusan, kakalian, hapunan, libre. Air condition. Libre pa ko na. Magpagaling na lang, ang gagawin na lang nila dyan. Kaya doon pa loob ng hospital, umarang. Once upon a time, nasa Quirino Grandstand ko yan. Idadagdag ko lang mo. Sa labas ko niyan, para maalala nyo, nagkaroon mo ng drive-thru na bakuna. Sa lahat ng mga bata Maynila, naalala nyo? Pero ginawang open policy ko ni Yorme yun. Kahit ikay taga Laguna, taga Cavite, taga Bulacan, kung kaya nyo sumaplit doon sa libreng bakuna na yan, drive-thru, go ahead, libre. Bakit po? Ano nang ingatira ni Yorme noon? Dahil yung mga yan, kahit hindi mga taga Maynila, maaaring makahawa ng isang bata Maynila na makakahawa rin at kakalat pa. Lalo, di ba, ang pandemya, ay tuturukan na natin ang bakuna para maging safe, para sa lahat. Di ba, yung makipagkakuna ko yung mga nakatago sa Maynila. Bukod tayong Maynila nakagawa ng unong sa pangunguna ni Orbisco. Next. O ito. Sino may nakakalam dito sa inyo? Landmark po na lugar yan. Ang bagong hospital ng Maynila. Pangako niya po yan bago natin maging alkalde. Troy na. Ang bagong hospital ng Maynila. Libre yung pasilidad. Mga elevators, escalators, multi-level car park, may helipad. Di ba? Tandaan mo yan. Mga intensive care. Ayan, 384 bed capacity po yan. Pinakikinabangan po ng mga batang Maynila. Mga pasyente natin. Gamot, doktor, libre. Yan yung makina na yan. Yung MRI machine. Anong akala ko ni St. Luke's? Ni Medical City? Ni mga atimed? Sila lang. Pero hindi po tayo yan. Sa hospital na Maynila, alam niyo ba kung ilang slices po yan? Para matutulong mo karamdaman ng isang pasyente. Pero si Yorme yung tinetest nyo.
Yung panahon niya, bilang alkalde natin, pagkamahal-mahal yung makina na yan, meron tayo yan. Sa Hospital ng Maynila, tayo, kay Yorme, Isko Moreno, Tumagoso. Next. Alam niyo, sa lungsod ng Maynila, we are comprised of 38.4 square kilometers. Buong city, yun ang size natin. Noong araw, wala pa kami nun. Tayo pa lang nandyan. Kakunti pa lang tayo. Ngayon, masyado na tayo densely populated po. Ibig sabihin, masikip na tayo sa lungsod ng Maynila. Sa dami po natin. Kulang na tayo sa mga masisulungan. Ano naging solusyon ni Orme? Dati siyang stockholder ng Meralco. Nawasa. Paano? Matira sa squatter sa ganyan. Mama ako, sinasabi niya, huyan ang pinalala ko lang ako. Balik ka raw. Mass vertical housing project. Mga resibo na naman o. Panahon huli, Orme, nagsitayuan ho lahat yan. Pero bago yun, naalala niyo yung malaking sulog sa Pasay ko? Sometime in February 2020, kung saan 229 families po na wala ng tirahan. Pinangako ni Orme. Diyan mismo sa kanyang titrigal dati nung tahanan, tatayo ang bago niyong tirahan. Ayun o, yung mga pulang-pulong. 2-story lang alam mo. Dati o, baro-baro mo. Inayos, pinaganda. Pinakikilibangan ako ng mga kasulugan sa Pasay ko.